Ayan, isang magandang gabi pong muli sa buhay ng bawat isa. Tayo po ay muli aawit at magpupuri sa ating Panginoon. Ang bawat isa po ba'y nagagalak ng magpuri? Amen. Yan, amen. Yes, Lord. Hallelujah. Lungkot ng puso ay pinapawi ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Yes, Lord. Sumayaw po tayo mga nasa tahanan. Hallelujah. Lungkot na puso iyong pinawi. Hirap at sakit, pinalitan mo ng galak at saya. At maawi, puso ko'y nag-uumapaw at di mapipigilan. Kailan ang lungkot ng puso? Yes, Lord. Lungkot ng puso iyong pinawi. Hirap at sakit, pinalitan mo ng galak at saya. At umaawi, puso ko'y nag-uumapaw at di mapipigilan. Kailanman ako'y pinalaya, ako'y pinalaya. Tunay ng malaya. At kailan may di na magagabitan. Ako'y tagumpay. Ako'y may tagumpay. Si Jesus ang may bigay sa buhay ko. Yes, Lord. Sa buhay ko ihahaya. Sa buhay ko itatanya. Sa buhay ko luluwalhatiin ka. Sa buhay ko. Yes, Lord. Sa buhay ko itahaya. Sa buhay ko itatanya. Sa buhay ko luluwalhatiin ka. Lungkot ng puso. Yes, Lord. Lungkot ng puso iyong pinawi. Hirap at sakit, pinalitan mo ng galak at saya. At umaawi, puso ko'y nag-uumapaw at di mapipigilan. Kailanman ako'y pinalaya, ako'y pinalaya. Tunay ng malaya. At kailan may di na magagabihan. Ako'y may tagumpay. Ako'y may tagumpay. Yes, Lord. Si Jesus ang nagbigay sa buhay ko. Sa buhay ko'y ihahayag. Sa buhay ko'y itatanyag. Sa buhay ko'y luluwalhatiin ka. Sa buhay ko, yes, Lord. Sa buhay ko'y ihahayag. Sa buhay ko'y itatanyag. Sa buhay ko'y luluwalhatiin ka. Sa buhay ko, hallelujah, Lord. Sa buhay ko'y ihahayag. Sa buhay ko'y itatanyag. Sa buhay ko'y luluwalhatiin ka. Lungkot ng puso. Yes, Lord. Lungkot ng puso iyong pinawi. Hirap at sakit, pinalitan mo ng galak at saya. At umaawi, puso ko'y nag-uumapaw at di mapipigilan. Kailan ako'y pinalaya, ako'y pinalaya. Yes, Lord. Tunay ng malaya. At kailan may di na magagabitan. Ako'y may tagumpay. May tagumpay. Si Jesus ang may bigay. Yes, Lord. Sa buhay ko'y yes, Lord. Sa buhay ko'y itatanyag. Sa buhay ko'y luwalhatiin ka. Sa po, sa buhay ko. Sa buhay ko'y ihahayag. Sa buhay ko'y itatanyag. Sa buhay ko'y luluwalhatiin ka.
masaya at umaawi, puso ko'y nag-uumapaw at di mapipigilan, at di mapipigilan, at di mapipigilan kailanman. Yes, Lord! Tunay nga, Panginoon, ng aming mga puso ay pinapawi mo ang lungkot. Hallelujah, Lord. Dahil meron kaming Diyos na tagumpay ang buhay ng bawat isa. Amen. Amen. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Yes, oh Jesus. Tunay nga, Panginoon, na Ikaw ang Diyos ng kabutihan. Hallelujah, oh God. Yan po ang ibinibigay mo sa buhay ng bawat isa amin. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Kabutihan ang nais mo, ibinigay mong buhay at ganap patusto sa landas ng pagbabago. Katuwiran mo ang lalakaran ko. Bawang kabutihan ang nais binigay mong buhay at ganapatusto sa landas ng pagbabago. Katuwiran mo ang lalakaran ko. Diyos ang kabutihan, Diyos ang kabutihan mo ay mapagkailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamahil, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Diyos ang kagandahan ng kalooban mo, naglalarawan ng dakilang pag-ibig mo sa landas ng pagbabago. Katuwiran mo ang lalakaran ko. Diyos ang kabutihan mo ay magpakailanman. Yes, Lord. Ikaw ang Hallelujah, Jesus. Yes, At hallelujah, Lord. katapusan, Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Hallelujah. 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 Purihin ka, O Diyos, magpakailanman. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos, magpakailanman. Diyos ang kabutihan mo at magpakailanman. Yes, siya nga po, Panginoon. ikaw ang simula Hallelujah. at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Diyos ng kabutihan, Diyos ng kabutihan mo at magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, kasugatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Ang kabutihan mo'y magpakailanman.
kanyang kabutihan ay magpakailanman. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Tayo po yumuko at manalangin. Lord, salamat po sa gabi ito, Lord God, na andyan kayo palagi para sa amin, Lord God. Salamat po, Lord God, sa kaligtasan ng bawat isa, Lord God. Salamat din po sa pag-provide ng mga pangangailangan namin, Lord God. Sa kabila ng pandemya ang aming kinakaharap ay patuloy kami nakakasurvive at patuloy kami ligtas, Lord God, dahil patuloy niyo kami pinoprotektahan, Lord God. Tunay nga pong napakabuti niyo sa amin, Lord God. Lord, salamat din po para sa gabi ito, Lord God, at binigyan niyo kami ng oras upang mapakinggan ang inyong mga banal na salita, Lord God. Bigyan niyo po kami ng kaisipan, ng karunungan, at buksan niyo po ang aming puso't kaisipan, Lord God, upang maintindihan ang inyong mga salita, Lord God. Salamat, Lord, salamat, at hindi niyo kami iniiwanan, patuloy niyo kami, Lord God, na pinapaalalahanan, Lord God, na ano man ang mangyari, ano mang pagsubok sa buhay ay naandyan kayo, lumapit lang kami sa inyo, Lord God, dahil tunay na napakabuti niyo, Lord God, tunay na makapangyarihan kayo, Lord God, na kayo ang tagapagligtas, kayo ang may-ari ng aming buhay, Lord God, na Lord, alam ko po, Lord God, na may pagsubok mang hinaharap ang bawat isa, Lord God, pero ikaw ang makakapagpatibay sa amin, Lord God, dahil ito, Lord God, ang dahilan upang mapalapit kami ng mapalapit sa inyo, Lord God. Lord, salamat din po. At salamat din po sa gabing ito, Lord God, nawa ang bawat isa, Lord, ay ma-bless niyo po, Lord, at sana ang mapag-aralan namin ngayong gabing ito, Lord God, ay maintindihan ng bawat isa, Lord God. Hinihiling ko din po, Lord God, na ang focus ng bawat isa, Lord God, ay sa inyo lamang, Lord God, dahil tunay na napakahalaga na inyong mga banal na salita sa gabi ito, Lord God. Hinihiling ko din po, Lord, na sana po, Lord, ang bawat isa ay magkaroon ng oras sa inyo, Lord God, na Lord God, ang atensyon nila ay sa iyo lamang, Lord God. Huwag itong mapunta sa iba. Huwag makuha ng kaaway, Lord God. Hinihiling ko din po, Lord God, na ang kaligtasan mo, Lord God, sa bawat isa nakikinig ng iyong mga banal na salita sa oras na ito, Lord God, ay mapasa kanila, Lord God. Sana po, Lord God, ay patuloy silang ligtas at patuloy na pakaingatan, O Lord. Salamat po, Lord. Salamat, Lord. Ito lang po aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon, magandang gabi po sa bawat isa. At ngayon nga po ay huling Miyerkules po ng buwan ng Hulyo. At ngayong buwan pong Hulyo, tayo po ay nagkaroon ng topic about sa faithfulness po. At sa buong buwan pong ito, marami po tayong narinig. Marami na po tayong salita na narinig patungkol po sa faithfulness or katapatan. So, una po dito, unang Miyerkules po, tungkol po ito sa maliit na bagay. Kung saan tayo, sabi ng Panginoon, tayo daw ay kung makakapagtiwalaan sa maliit na bagay, ay gayon din sa malaking bagay. At ikalawa naman po, remaining faithful in faithless time, kung saan na tayo ay mananatili ba tayo na matapat sa ating Panginoon kung tayo ay dumaranas ng mga pagsubok o yung mga bagay na sa tingin natin ay hopeless na. Mananatili ba tayong tapat sa ating Panginoon? At yung pangatlong Miyerkules, sabi doon, dapat tapat. Saan tayo dapat maging tapat? Sabi doon, dapat tapat sa pagtuturo, dapat tapat sa pagsunod, at dapat tapat sa pag-ibig. So, dahil doon marami na tayong narinig, at marahil tayo ay may na-apply na sa ating buhay, sa mga narinig natin, at masasabi natin sa sarili natin na tayo ay faithful sa ating Panginoon. So, ngayon, dadako na tayo sa ating key verse, sa gabing ito. Makibukas po kayo sa aklat ng Mateo chapter 25, verse 21.
Sabi po dito, his Lord said unto him, "Well done, thou good and faithful servant. Thou hast been faithful over a few things. I will make thee ruler over many things. Enter thou into the joy of thy Lord." Sa Tagalog po, sabi po dito, sinabi sa kaniya ng kanilang Panginoon, mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin. Nagtapat ka sa kakaunting bagay, pamahalain kita sa marami pang bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. So, sige po, panandalian po tayo yumuko at tayo po ay manalangin. Hallelujah, Lord Jesus, Panginoon. Lord, sa oras pong ito, Panginoon, ay patuloy nga po, Lord, na kami lumalapit sa iyo, Panginoon. Itinataas po namin sa iyo ang iyong mga salita, Panginoon, Lord God. Today nga po, Panginoon, na sa gabing ito, ikaw po yung manguna, Panginoon, Lord God, at ipaunawang po sa amin ang nais mong iparating, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon. Today nga po, Panginoon, Lord God, na bigyan mo kami ng karunungan, bukas na kaisipan, bukas na puso na tatanggapin ang iyong mga salita, Panginoon. Kaya Lord, salamat po at ang kapangyarihan ng iyong salita ay aming maranasan, Panginoon. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So ngayon po, sabi po dito, sinabi sa kanila ng Diyos, so, well done. So saan po ba natin narinig yung salitang well done? Ano po, sa ibang salin, madalas ito sa school naririnig natin, sa mga bata, sasabihin, pag maganda yung drawing, sasabihin, wow, very good. Sa high school, excellent, sa trabaho, job well done. So ito ay naririnig natin, yung salitang well done, malimit kapag tayo ay merong natapos na isang gawain. At ito ay natapos natin ng maayos. At sabi pa dito, tayo ay nagtapat. Sabi, nagtapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay. So, dun nga daw po, tayo daw po ay nagtapat sa maliit na bagay, na-topic na po yun ng unang week. Tayo daw ipapamahalain pa sa marami pang bagay. At sabi pa po dito, pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. So, pumasok. Meron tayong papasukan. So, ito po ay pinamagatan natin certified faithful. Ayan. So, marami na po tayo narinig, Pero paano natin masasabi na tayo ay certified? At para tayo ay masabihan ng Lord na, well done, my good and faithful servant. So, ano ba yung dapat natin gawin? Ano ba dapat tayo maipasa natin? So, meron tayong mga test, para masabi natin tayo ay certified faithful. At sabi pa dito, pumasok ka sa kagalakan ng Panginoon. Pumasok ka sa kagalakan ng Panginoon. So, tayo ay papasok sa kagalakan ng ating Panginoon at sa kanyang kaharian. At kung tayo ay papasok, mayroon dapat tayong pass. Ito yung mga dapat nating ipasa. Katulad ngayon, pandemic, nung unang pandemic tayo ay hindi makakapasok sa isang establishmento o isang grocery man yan, kung wala tayong pass, na galing sa barangay. At merong ginagawa sa atin pag tayo ay napasok, sa isang grocery or bilihan ng gamot o ano man ito, So, yung mga bagay na ginagawa sa atin. So, ito ay familiar sa atin. Mabilis natin itong matatandaan. So, una, 3 bagay lamang po ito, yung una pong bagay ay itetest po sa atin ay yung ating temperature o temperatura. Po? So, meron po tayong 3 temperatura na dapat ma-check. So, una po yung cold, lukewarm, or warm. Yung cold po ay yung mga nanlalamig. Yung lukewarm
Ito naman yung maligamgam o malahininga at yung warm po o yung mainit. So, umpisahan po natin yung cold o yung mga malamig. Ano po? So, paano natin malalaman kung tayo ay nanlalamig? Sabi sa Pahayag 2:4, so makibukas po kayo sa Pahayag chapter 2 verse 4, sabi po dito, subalit may isang bagay na ayaw ako sa iyo. Ang pag-ibig mo noong una kang sumampalataya ay nanlalamig na. Ulitin po natin. Sabi, subalit may isang bagay na ayaw ako sa iyo. Ang pag-ibig mo noong una kang sumampalataya ay nanlalamig na. So ito po, ang ibig sabihin ng cold ay kapag yung pag-ibig natin ay nawawala na. Nalilimutan na natin yung pag-ibig natin sa ating Panginoon. So ayun, i-check natin yung sarili natin. Ako ba yung tao na nalilimutan na ang pag-ibig ng Diyos sa aking buhay? Ano po? Tayo ba yung ito daw yung mga taong manhid na. Alam mo po ba? Di ba po ang malamig, ginagamit po ito pampamanhid po ng mga masasakit na parte. Halimbawa, nagpabunot ka ng ngipin. Diba? Ginagamitan ito. Sabi, pakainin mo yung ice candy para mangimi. So, ibig sabihin sa buhay natin, kung pakiramdam natin na tayo ay wala ng pakialam sa gawain ng ating Panginoon, tayo daw ay nanlalamig na. So, kapatid, test natin sarili natin. Tayo ba ay isang nanlalamig? So, kung hindi, good job. Pero ito pa. Sa under po ng temperature, lukewarm or maligamgam or malahininga. So, makibukas po kayo sa Pahayag, chapter 3, verse 15 to 16. So, sabi po dito, nalalaman ko ang ginagawa mo. Alam kong hindi ka malamig ni mainit man. Higit na mabuti kung ikaw ay malamig o mainit, ngunit dahil sa ikaw ay maligamgam, hindi mainit ni malamig, isusuka kita. Sabi dito? Isusuka kita. So, hindi tayo makakapasok kung doon pa lang sa temperature natin ay isusuka na tayo ng ating Panginoon. Sabi pa dito ay, alam kong hindi ka malamig o mainit man. Sabi, higit na mabuti kung ikaw ay malamig. So, mas gusto pa ng Lord na tayo ay malamig. Ayaw ng Lord na tayo malamig. Pero kung tayo daw ay hindi malaman kung mainit o malamig, dun 50-50 na yun eh. Pahihirapan pa natin ang ating Panginoon. Hindi malaman ng Panginoon kung ikaw ba ay buhay o patay. Di ba ganun 50-50? Hindi alam. Yun yung mga tao na a-attend, hindi, a-attend, hindi, a-attend, hindi. Parang wala yung excitement na umattend ng gawain ng ating Panginoon. So, isipin natin, tayo ba ay isang maligamgam o malahininga sa ibang salin? Sabi, kung tayo daw ay malahininga, tayo ay isusuka. Try nyo po hinga ng inyong katabi kung hindi masuka. Joke lang po. So, yun, kung tayo daw ay malahininga, tayo ay hindi makakapasok dahil isusuka tayo ng ating Panginoon. So, yan. Una, cold. Pangalawa, lukewarm. At pangatlo po ay ang warm. Ito naman po yung maganda. Sabi po sa Psalms 39:3, sabi dito, my heart was hot within me. Sabi dito, while I was musing, the fire burned. Then I spake with my tongue. Sa Tagalog po, sabi po dito, ang aking puso ay mainit sa loob ko, habang ako'y nagbubulay ay nag-aalab ang apoy. Nang magkagayon, nagsalita ako ng aking tila.
So, mga maalab daw, sabi, ang puso ay mainit sa loob ko. So, ito daw yung mga tao na nagbubulay-bulay ng kanyang salita. Ito yung mga tao na kumpleto yung devotion. Ayan, check natin yung ating devotion. Kumpleto ba yung ating devotion? Ano po? At sabi dito ay, na magkagayon, nagsalita ako ng aking tila. So, ito din yung mga tao na nagbabahagi ng salita ng ating Panginoon. Ito yung mga walang kapuguran, na nagbabahagi ng salita ng ating Panginoon. Ito man ay social media, naka-my-day lagi, ang word of God, nakashare lagi, So, ito daw yung mga tao, yun. Ito yung mga warm people, yung mga nagbubulay-bulay ng salita ng ating Panginoon, at yung mga nagsasalita ng salita ng Panginoon, nagbabahagi ng salita ng ating Panginoon. So, yun yung sa temperature. I-check natin, tayo ba ay naglalamig? Tayo ba ay malahininga, maligamgam, o tayo ay mainit? At ang nais ng Diyos ay tayo ay maging mainit. So, kung tayo ay mainit, check na tayo doon. So, pasado na tayo sa unang test. Ano po? So, pangalawang test, distance, o yung distansya. Ano po? Sabi po sa John chapter 17 verse 20 to 23, dito, I do not ask for this only, but also for those who believe in me through their word, that they all be one, just as you, Father, are in me, and I in you, that they also may be in us, so that the world may believe that you have sent me. The glory that you have given me I have given to them, that they may be one, even as we are one. I in them and you in me, that they will become perfect one, so that the world may know that you sent me and love them even as you love me. So, sabi doon, yung distance natin, So, kung dito, meron tayong social distancing, na kailangan 2 meters, 6 meters apart, at kung saan talagang bawal tayong magdikit-dikit, pero sabi dito, sabi na tayo daw ay dapat, sabi ng ating Panginoong Hesus, Ama, kung paano ikaw ay sumasa akin, ay gayon din naman mga taong nananampalataya sa akin ay maging kaisa mo rin. Kung si Jesus ay sumasa Ama, at tayo naman ay naniniwala o nakikipag-isa sa ating Panginoong Hesus, tayo ay kaisa na rin ng Ama. So, ano yung distance dapat natin? 0 meter. Hindi dapat 1 meter, 2 meter. Dapat tayo ay kaisa. Kung nasan ka, kung saan ka nakatayo, doon din nakatayo ang ating Panginoon. Kaya nga natin ginawang Lord and Savior ang ating Panginoon. Ibig sabihin, bahagi na siya ng ating buhay. Hindi siya yung masasabi mong ka-holding hands mo lang o nandiyan lang sa tabi mo. Isipin natin, kung katabi lang natin ang ating Panginoon, pwede natin sabihin, halimbawa may gawain, Sunday service, dahil katabi mo lang Panginoon, pwede mo sabihin na, Lord, diyan ka muna, makikipag-birthdayan lang ako. Pero kung kaisa mo ang Panginoon, sabihin mo, Lord, diyan ka muna. Ibig sabihin, sinabi mo din sa sarili mo na diyan ka din. Kasi kaisa mo ang ating Panginoon. So, a-attend ka ng service dahil kaisa kanya, kasama ka. Ito yung minsan na may time kasi na tayo ay tinatamad. Hindi nawawala sa ating tayo tinatamad. Pero pag umattend tayo, nandun na
yung kagalakan. Kasi pakiramdam mo lang naman yan, tinatamad ka eh. Pero dahil kaisa mo ang ating Panginoon, nandun yung excitement kahit na tinatamad ka. Amen. So, yan, check natin yung ating distance. Tayo ba ay malayo, malapit, o tayo ay kaisa ng ating Panginoon? Tapos na po tayo sa una, sa temperatura. Pangalawa, sa distansya. Natas na po ba natin? Ngayon naman po ay sa cleanliness o sa ating kalinisan. So, ayan, na kung saan, sabi po sa 1 John chapter 1 verse 9, sabi dito, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sin and to cleanse us for all unrighteousness. Sabi po sa Tagalog, kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan ay tapat at banal, siya na tayo patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng kalikuan. So sabi nga, dapat tayo ay malinis para tayo ay makapasa. Para tayo ay makapasok, dapat tayo ay malinis sa harapan ng ating Panginoon. At paano tayo magiging malinis? Sabi dito, ipahayag natin ang ating mga kasalanan. Ipahayag natin yung mga nagagawa nating mali sa ating Panginoon. Minsan mahirap magsabi ng mga kasalanan natin kasi minsan feeling natin naging guilty tayo. At dahil doon, nahihiya tayong lumapit. Pero ang nais ng Diyos, na tayo ay lumapit sa Kanya. Ipahayag natin ang ating mga kasalanan. Sabi dito, tapat at banal siya na tayo patatawarin sa ating mga kasalanan. Sabi dito, ito yung at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. So, ang cleanliness ay mahalaga sa ating Panginoon, ang ating kalinisan. Yung ating purity, ay mahalaga sa ating Panginoon. Dahil sabi nga, tayo ay dinamitan ng panibago ng ating Panginoon. At nais ng Diyos na tayo ay maging malinis. Kaya tayo ay papasok sa kanyang kaharian, sa kanyang kagalakan. Dapat tayo ay malinis. Wala tayong bahid dungis. Dahil hindi makakapasok ang may bahid ng dumi sa harapan ng ating Panginoon. Kaya dapat tayo ay maging malinis sa kanyang harapan. So, yan So, natandaan na po natin. So, una, temperature, check natin. Tayo ba ay cold, lukewarm, or warm tayo? Ang distance natin sa Lord. Gaano ba kalapit ang Lord sa atin? Ang Lord ba'y sumasa sa atin? O patuloy na tayo ay lumalayo sa Kanya? O ang pangatlo, cleanliness. Tayo ba ay open sa ating Panginoon? I-surrender natin lahat sa ating Panginoon. Na tayo ay malinis na sa Kanyang harapan. So, yan na. Para po sa conclusion, sabi po, para marinig ang salitang, well done, thou good and faithful servant, mula sa ating Lord, dapat daw tama ang ating temperature, distance, and cleanliness sa ating buhay. So, ang mundo pong ito, iba po ang basihan. Kung papasok po tayo sa mga mall, kailangan temperature mo mababa. Kasi pag mataas, hindi ka papapasukin. May tendency i-report ka pa. At kung sa distance naman, bawal ang dikit-dikit ngayon. Ngayong pandemic, bawal ang dikit-dikit. At maraming mga tao
na umiiwas talaga sa interaction physically, pero sa ating Panginoon, gusto ng Lord na tayo ay kaisa niya po. At yung ating kalinisan. So, yan. Yung sanitize, yung pag-alcohol sa kamay, paglilinis, hygiene. So, ito ay kinakailangan talaga sa mundo ito, So, yeah. Ngayon po, binibigyan ko po ang bawat isang pagkakataon para i-check po ang ating sarili. Tayo ba? Kamusta na ba tayo? Tayo ba ay nag-check pa ng ating mga sarili? Check natin ang ating mga sarili sa oras na ito. Isipin natin, kamusta na ba ang aking pananampalataya sa Lord? Check mo yung temperatura mo ngayon. Ikaw ba ay nanlalamig? Nawawalan ka na ba ng interes sa gawain ng Panginoon? O ikaw ba ay maligamgam na hindi alam, minsan mainit, minsan malamig? Kapatid, hindi pa huli yung lahat. Pwede ka pang mag-upload, pwede ka pang mag-init sa pananampalataya sa Diyos. Ngayon ang oras. Ikaw ba ay malayo na sa ating Panginoon? Hinihintay ka ng ating Panginoon. Ikaw mali. Nakaapin ka na. Ikaw maging kaisa niya. Ayaw ng Lord, nakatabi ka na. Gusto niya na ikaw at siya ay magkaisa. Gusto ng Diyos na patirahin mo siya dyan sa buhay mo. Paghariin mo siya dyan sa buhay mo. Ayaw niya nasa tabi lang. Ayaw niya rin sunod lang ang sunod sa'yo. Hindi kasama mo siya sa bawat suliranin mo, sa bawat tagumpay mo. Check natin ang ating mga sarili. Tayo ba ay nakakain ng panantawa? Tayo ba ay may mga bagay na hindi masasabi sa ating Panginoon na tayo ay nahihirapan na aminin ang bagay-bagay sa Kanya? Ito yung pagkakataon. Lumapit ka sa Kanya. Tapat ang Diyos. Sige. Manalangin ka. Ilapit mo ang iyong buhay. Na Lord, ang aking pananampalataya ang may temperatura ay pag-initin mo, Panginoon. Lord, muli, Panginoon, tinatanggap kita. Bahagiin mo ang aking buhay at Lord, linisin mo sa lahat ng aking karamihan. Lord, aking karapat-dapat ang sa salita. Well done, thou good and faithful servant. At makapasok ako sa kaluwalhatian mo, Panginoon. Hallelujah. Sige po, manalangin po kayo. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Oh, we praise you, God. Glorify you. Hallelujah. Sige po, manalangin po kayo. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Oh, we praise you, God. Glorify you. Hallelujah. Yes, God.
gabi pong ito, Panginoon, na muli kami po ay nakalapit sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa panumbalik, Panginoon, ng init ng relasyon namin sa iyo, Panginoon. Ang kalinisan, Panginoon, ang aming tinanggap. Lord, salamahan mo nga po kami, Panginoon, dahil, Lord, kami po, Panginoon, Lord God, ay mahina kung wala ka, Panginoon. Kaya, Panginoon, patuloy, Lord, na kami po lumalapit sa iyo, Panginoon. Patuloy, Lord, na ang gawa ng kaaway, Panginoon, sa aming buhay ay aming pong inaalis, Panginoon. Salamat po. Salamat, Panginoon, dahil alam po namin, Panginoon, na paglakad namin, Panginoon, ang mga salita mong tanggap namin sa gabing ito, Panginoon, ay amin, Lord, at magsisilbing kalakasan, paalala, Panginoon, sa aming pamumuhay, Panginoon. Kami nga, Panginoon, ay masasabi lamang sa aming sarili na I am a certified faithful servant. Kaya, Panginoon, salamat po. Salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin dinadakila sa pangalan ni Jesus. Amen. So, yun. Tayo po ngayon ay certified faithful na, kaya tayo po ay magpasalamat at magpuri sa ating Panginoon. So, ayun, magandang gabi po at God bless po. Panginoong Diyos, ang tinapanalangin
aming bansang Pilipinas, Panginoon. Sa aming presidente, patubayan niyo po siya. Gabayan niyo po siya at ang kanyang pamilya. Pangunahan niyo po siya sa mga nasyon at ipinatutupad para sa kanyang sasagot. Bigyan niyo po siya ng kalawakan ng isipan sa Diyos. Unawaan ng hingin ng bawat isa. Lord, hanggang matapos ang kanyang termino, gabayan niyo po siya. At sa susunod naman po na malulubok sa pagkapangulo, ikaw po ang pumili ng karapat-dapat. May takot po sa inyo at kayo po ang kanyang pinaglilingkuran. Lord, pinapanalangin din po ang nasa gobyerno, Panginoon. Mula sa vice hanggang sa pinakababa, Panginoon. Tinatanong po sila. Alisin po ninyo sa kanila mga pansariling interes. Nawa makita nila ang lahat ng Panginoon. Maging bukas ang bawat isa sa nangyayari sa aming bahay. Panginoon, patuloy niya nga din pong ingatan ang lahat ng pangkain sa patuloy na pagtulong sa aming Panginoon. Salamat po sa kalakasang pinagkakadod niyo sa araw-araw sa pangkain ng Panginoon. Lord, ikaw nga po yung maging sandigan nila sa oras na nila mapagod sila. Ikaw po ang patuloy na magbigay ng inspirasyon at tatag sa amin. Lord, nagpapasalamat na rin po kami sa kaligtasan sa oras ng kalamidad. Nandiyan ka po at iniingatan kami, Lord. Ang mga kalamidad, Panginoon, ay hindi kami matitinig sapagkat sa iyo kami naniniwala na ang lahat ng imposible ay magiging posible sa iyo, Panginoon. Lord, pinapanalangin din po namin ang pagtigil ng pagtaas ng pagkakisis. Alam namin na mapagtatanim po yung namatay ito. Hindi naman po lubos nang babalik sa mga. Alam namin, Lord, na everything happens for a reason. Luson ka po kung bakit niyo ibigay ito sa amin, Lord. Lahat ng pagsubok, Lord, patuloy kami magiging matatag at patuloy ka namin paglilingkuran at sasampay. Ikaw ang dakilang Diyos at kapagpagaling. Ikaw po ang nagbibigay kalakasan sa bawat isa. Maraming salamat po at nalawag mo yung aming sampilang sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, tayo po yung makapanalangin na. Lord, pinag-pray ko po sa inyo si Brother J, ang President ng Katatayan, Lord. Ang kanyang face-to-face fellowship, Panginoon, pag-usapan na Panginoon, naway magkaroon ng lagi na katagumpayan ang bawat gawain nito. At Lord, nawa po ay mas namamawa po ang mga member nito, Lord, at Lord, sa kalusugan po ni Brother J, Panginoon, palagi niyo po siyang gabayan, Lord, sa pagbibiyahe po, Panginoon, at maging sa kanyang trabaho, Lord. At Lord, ang kanyang pamilya, Lord, bigyan niyo po ang kanyang pamilya ng spiritual guidance palagi. At Lord, kay Sister Janet naman po, ang resident ng Kananayan, Lord, ang kanyang virtual fellowship, Lord, tuwing Thursday, nawa po ay magkaroon din po ito lagi ng katagumpayan at sa mga members po nito, nawa po ay mas dumami pa po ang member nito. Nawa nga din po, Lord, ay bigyan niyo din po ng protection si Sister Janet at maging ang kanyang pamilya. Ang maging pamilya niya at sa kalusugan din po, Lord, ay ingatan niya din po siya, bigyan niyo din po siya ng kalakasan na maging spiritual man po ito o physical. At Lord, pray ko din po sa inyo, Sister Jopel, ang President ng Kabataan, Lord. Ingatan niyo po siya palagi, Lord, sa inyong pagtatrabaho, Lord. Kalakasan din po, Lord, spiritual man at maging physical na katawan. At Lord, aming virtual face-to-face fellowship, Lord, nawa po ay lagi rin po itong magkaroon ng katagumpayan at Lord, sa aming mga kasama, Lord, na nanlalamig, nawa nga po ay manumbalik ang alam ng pananampalataya sa inyo upang sila ay makasama po uli namin sa paglilingkod sa iyo. At Lord, sa aming pong mga kabataan, Lord, nawa po ay mas mapalago po namin ang aming spiritual na buhay. Kaya nga din po, Panginoon, ang mga member po ng FCM, Lord, ang mga bata, nawa nga po ay maabot pa rin sila ng inyong mga salita ngayong panahon po ng pandemic. At Lord, ang mga gawain, ang mga programs po at ang mga activities po din po ay Lord, yung ay magkaroon din po ito ng katagumpayan, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Ito na lang po ang samot dalangin po namin sa matulis na pangalan ni Jesus. In Jesus' name, Amen. Tayo pong lahat ay manalangin. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Napakabuti mo aming Diyos sa dakilaan. Tunay kang karapat-dapat, Panginoon, na papurihan at luwalhatiin sa mga oras na ito. Hallelujah. Hallelujah. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa oras na ito, Panginoon, patuloy kami na nagpapakumbaba sa iyong harapan, Panginoon. Patuloy na lumalapit, Panginoon, sa iyong dakilang trono, Panginoon.
Ama, sa mga oras na ito, patuloy po namin na inilalapit sa inyo, Panginoon, ang aming pong church building. Dalangin ko po, Panginoon, yung patuloy na pagsama mo, Panginoon, sa pagpapatayo ng aming pong church building. Dalangin ko po, Panginoon, na patuloy na kayo po yung mag-provide ng pangangailangan ng church, Panginoon, kung ito po ay matayo. Maging sa financial, Panginoon, patuloy mo rin pong i-provide, Panginoon. Maging sa mga tao na gagamitin mo, Panginoon, bigyan mo po kami ng isang puso, Panginoon, na handa, Panginoon, na tumulong para sa gawain sa iyo pong tahanan, Panginoon. Patuloy na bigyan mo po kami, Panginoon, ng pagkakaisa, Panginoon, upang mangyari ang iyong pong nais, Panginoon, ng aming pong church building na ito, Panginoon, ay maging maayos na, Panginoon. Hayaan mo po sa lahat ng aming gagawin, Panginoon, kayo po yung mapupurihan, Panginoon. Kayo yung mabigyan palagi ng kaluguran, Panginoon, sa lahat po ng aming gagawin. Naniniwala ako, Panginoon, sa pagkakaisa ng bawat isa ay magkakaroon, Panginoon, ng katagumpayan, Panginoon. Ang ninanais namin na magkaroon kami ng isang mega church, Panginoon. Lord, alam po namin na sasamahan mo po kami, Panginoon, sa plano. Naniniwala ako, Panginoon, na kayo po yung kakatagpo ng lahat ng pangangailangan ng iglesia, Panginoon. Lord, alam ko po na meron ka, Panginoon, na dakilang gagawin, Panginoon, upang mangyari ang iyong nais, Panginoon, na maipatayo ang iyong church, Panginoon. Dahil, Lord, yun yung gusto mo, Panginoon, na mangyari, Panginoon. Na mapatayo, Panginoon, ang templo mo, Panginoon, para sa ikaluluwalhati mo, Panginoon, mangyari ang iyong Panginoon. Kaya, Ama, naniniwala ako na maging maayos, Panginoon. Maging sa pag-uumpisa, Panginoon, hanggang sa matapos, Panginoon, ang church na yon sa pagtatayo, Panginoon, naniniwala ako, Panginoon, na sasamahan mo kami. Na lahat ng pangangailangan ng iglesia, Panginoon, ay ipoprovide mo, Panginoon. Hindi mo kami magpupulagin, Panginoon. Dahil nananampalataya kami, Panginoon, na ikaw yung Diyos na mayaman. At hindi mo hahayaan, Panginoon, na hindi mangyari ang iyong magandang plano sa iglesia, Panginoon. Kaya, Ama, salamat. Salamat po sa dakila mo pong gagawin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa bawat nakikisa, Panginoon, para maitayo, Panginoon, ang iglesia, Panginoon. Ang inaasam namin sa iglesia, Panginoon. Kaya, Ama, salamat. Napakabuti mo, Panginoon. Maging, Panginoon, ibinadalangin din po namin ang nalalapit po naming anibersaryo, Panginoon, ng Triumphant Foursquare Gospel Church, Panginoon, na ika-36, Panginoon, na kaarawan ng aming pong iglesia, Panginoon. Salamat po, Ama, sa pagsama mo, Panginoon, sa bawat araw, Panginoon. Salamat din po sa mga katagumpayan ng mga nagdaan, Panginoon, kung paano mo po sinamahan ng iglesia, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, sa amin pong nalalapit na anibersaryo, Panginoon, ay patuloy mo po kami sasamahan. Ako'y naniniwala, Panginoon, na mula umpisa hanggang sa matapos, sasamahan mo po kami. At lahat po ng paplanuhin, Panginoon, para sa anibersaryo, Panginoon, ay inaangkin na po namin yung katagumpayan. Mula sa worship leader, Panginoon, hanggang sa Word of God, Panginoon, hanggang sa kung ano pa yung mga gagawin, Panginoon, inaangkin na po namin yung katagumpayan, Panginoon Diyos. At naniniwala ako na yung pagsama mo at yung pagkilos mo, Panginoon, ay amin pong mararanasan, Panginoon. Kaya, Ama, salamat po. Napakabuti mo, Panginoon. Maging, Panginoon, dinadalangin din po namin, Panginoon, ang lahat po ng leaders ng iglesia, Panginoon, maging sila pastor at pastora, Panginoon, patuloy din po namin silang nilalapit sa iyo. Patuloy mo po silang bigyan ng karunungan, kalakasan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Physically, spiritually, emotionally, intellectually, Panginoon, maranasan po nila yung kalakasan na nagmumula sa iyo. Naniniwala ako, Panginoon, na patuloy mo po silang gagamitin para sa amin, Panginoon, upang patuloy kaming maging matatag, upang patuloy din kami, Panginoon, na maging malakas, Panginoon. Kaya, Ama, salamat po sa kanila pong mga buhay at patuloy
paniniwala mo ay sumagana sa kanila pong mga buhay. At maging Panginoon, dinadalangin din po namin ang lahat ng leaders ng Iglesia, Panginoon. Kayo din po, Panginoon, yung patuloy na magpalakas sa bawat isa. Kayo din po, Panginoon, yung pumatagpo ng lahat ng pangangailangan ng bawat isang leaders, Panginoon. Maging sa karunungan, Panginoon, patuloy mo rin po na bigyan palagi ng kalakasan ang bawat isa. Sa bawat paglilingkod namin, Panginoon, gamitin namin, Panginoon, yung aming mga kakayanan, Panginoon, para sa ikaluluwalhati ng Panginoon. At patuloy na pagpalain mo po ang buhay ng bawat isa. Magamit palagi sa iyong ikaluluwalhati ng Panginoon. Hayaan mo po, Panginoon, na patuloy na tumibay, tumatag ang pananampalataya ng bawat isa. Patuloy, Panginoon, na gawin namin ang lahat ng ito dahil mahal ka namin, Panginoon. Ako'y naniniwala ang lahat ng leader, Panginoon, ay sasamahan. Ang lahat ng leader, Panginoon, ay pagtatagumpayin. Ang lahat ng leader, Panginoon, ay sasamahan. Ang lahat ng mga leader, Panginoon, ng Iglesia, Panginoon, ay pagtatagumpayin mo, Panginoon. Ang lahat ng balaking planuhin na bawat isa ay magtatagumpay, Panginoon. Dahil kasama ka namin, Panginoon, sa aming paglilingkod. Hindi mo hahayaan, Panginoon, ang bawat isa ay maghina. Hindi mo hahayaan ang bawat isa, Panginoon, ay malugmok, kundi bagkos patuloy mong palalakasin ang bawat isa. Salamat po, Ama, sa bawat pinamumunuan ng bawat isa na andun, Panginoon, yung karunungan na nagmumula sa iyo. Yung kalakasan na nagmumula sa iyo. Kaya, Ama, salamat po. Dahil kayo yung aming Diyos na buhay, Diyos na makapangyarihan, at Diyos na hindi naniniwan. Kaya, Ama, salamat po. Hayaan mo po na ang buhay ng bawat isa ay patuloy at patuloy pa na magamit para sa ikaluluwalhati. Salamat po, patuloy mo pong pagpalain ang buhay ng bawat isa. Sa iyo po namin ibinabalik ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagdakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan po, magandang gabi po sa inyo lahat. Ano po, dadako po tayo sa offering. Ano po ba ang offering? Yun po ay ang pagbibigay. Ang pagbibigay po ng kusang loob. Sabi ko nga po sa 2 Corinto 9:7, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Yung pong kusang loob na pagbibigay, maliit man po siya o malaki, pag kusang loob po, talagang babalik ang biyaya po ng 60, klik at umaapaw po. Kasi kung magbibigay po tayo ng malaki, hindi naman po kusang loob natin, hindi po nalulugod ang Panginoon. Ano po? Kung kahit po maliit naman po at kusang loob, nalulugod po ang Panginoon. Malaki man o maliit, basta kusang loob, nalulugod po ang Panginoon. Ano po? Sige po, hawakan po natin yung ating kaloob at tayo po na lang. O Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Panginoon, salamat po sa mga biyaya po na dumadating po sa amin, Panginoon. Panginoon, salamat po sa kalakasan na binibigay ninyo sa pang-araw-araw. Dahil po sa kalakasan po na binibigay ninyo, Panginoon, ay nakapagtrabaho po kami at kami po ay nakapagbigay, Panginoon. Panginoon, dalangin po namin sa wala pong trabaho, Panginoon. Bigyan niyo po rin ng trabaho, Panginoon, upang magkaroon po ng trabaho at makapagbigay din po sa inyo, Panginoon. Panginoon, ito na lamang po ang aking panalangin sa pangalan niyo si Jesus. Amen. Sige po, tayo po ay yumuko at magbukas sa panalangin. Aming Diyos na banal at dakila sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa natapos po namin nagawa. Salamat po sa iyong mga salita. Nawa po ito ay sa buhay namin. Tulungan mo po kami maging matapat sa iyo kung paano nagtapat ka po sa amin. Salamat po. Ingatan at pagpalain po ang bawat isa sa kanilang tahanan.
Ito po ang aming dalangin sa